Palang umaga pong muli sa inyong lahat. Dito po akong muli ang inyong lingkod, Agent Joel. So meron po akong tinitingnan dito na mango farm, may isang fish pond, ayan. Tapos meron po siyang rice land na 1 hectare hanggang dun po sa may tubig. So papaliparan ng drone. Ito yung, basta ito yung hilera nung ano, hindi nakasali sa part na ito. Tapos pag ganun po siya, tapos yun, mamarkahan ko na lang sa drone. Tapos fish pond, tapos mango farm na, tapos ito naman yung boundaries. Ito kasing part dito sa kabila ay pag-aari na po ng kapatid niya. So 30,207, 200 plus na mango trees. So meron pong 200 na mango trees, at ang kinikita po niya every cropping is 100 to 200,000 yung kanyang hati, kasi yung nag-spray na ang gumagastos. Then 70-30 ang kinikita niya is yung 100 to 200 per cup. So wala naman siyang gastos doon. So may isa siyang fish pond pero wala yatang laman, hindi niya yata nilagyan. So ito fish pond po yan. Tapos pa diretso na po yung rice land na 1 hectare. Tapos itong property na pagitnaan po ng daan, yung barangay road doon, puntahan natin para po makita ninyo. At ito po ay 100 dito sa kabila na mahigit yung mangga. Tapos sa kabila naman 100 din mahigit. So frontage ito, napakahaba din. Tingnan natin kung, ang alam ko nasa 80 meters frontage. Ayan, malaki din tong fish pa niya. Ayan, may mga tanim na saging sa paligid. At ito, hanggang dyan po yung mango trees niya. So hanggang dito nakakapasok naman ang sasakyan. Rough road nga lang yung papunta dito na part. Pero kahit truck, parang diki kasi yung daan. Pero yun po ay barangay road po. Darating din po siguro ang panahon ay makakapag ano din po yan, kumbaga tawag doon, madedevelop yung road, magiging barangay cemented road din to palang araw. So ayan po, hanggang dyan naman yung boundaries. Pag ganun, basta yung may mangga dyan, may katabi pa kasing mangga doon, kaya puntahan natin yung dulo doon para nakita po ninyo dito sa ating video. So at sa kabila marami ding mangga dyan, pero yung iba maliliit pa, nasa 100 din mahigit. Pero yung part na yan inaanihan na din. So dati ito lang yung inaanihan nila, nasa 100 to 200 na yung kita nya kada harvest. At ang kabuuan naman daw na kita dito ay, pati yung kinita ng nag-spray ay 1M daw po yung kinita nila kada harvest. So sa ngayon hindi pa in-sprayan, pinapaano lang, pinapakondisyon tong mga dahon, kasi may mga pag hindi pa pala magulang yung dahon, hindi pa nila ini-sprayan. So yung iba magugulang na pero pinapagulang pa yung iba. So puntahan ko lang yung pinakadulo doon para po makita po ninyo. So ganito po yung daan, rough road siya pero matigas po. Kahit po umulan to, hindi po siya magiging putik. Hindi, ano lang siya, talagang matigas. As in, matigas talaga siya. Magkabilaan kasi to na property, pero isang titulo na pagitnaan ng daan tsaka irrigation. So yung ibang doon, kaya kung makikita nyo maliliit pa, papaliparan din natin ng drone yan mamaya. So ito yung boundaries. Ito mismo, itong mangga na to tsaka ito, hindi na po kasali dun sa part na yon kasi may mga mangga din dyan. Siguro pag-aari din ng kanyang kapatid or what. Basta ito yung boundary. Ito yung sinabi, mas malaki, ito malalaki. Tapos pag ganun na siya, so mahaba palang frontage ito, nasa 100 meters frontage, napakahaba. Yan, mga manggahan na din yan. At papaliparan natin ng drone. Kung may daan doon, papasukin ko din para po makita nyo po yung maliliit doon.
para po may idea po kayo na kung gaano po siya kaliliit. Ayan, makikita naman. Ayan, so makikita may mga maliliit pa pero namumunga na daw po. Ayan po. So mga ano to, kumbaga dyan sa part na yan may magugulang ng puno, pero dito naman mga bago pa, kumbaga ilang beses parang sigurong naanihan o na-sprayan yung mga iba dyan. So ito po ay bayan ng Kuya po ni Baisiha, 30,207 at napagitnaan ng daan. So syempre kasali po ito doon sa area, yung titulo ng lupa sa mga katabing I mean yung katabi niya, itong creek na to maliit ay kasali din actually sa 30,207. So donation siguro itong mga to, itong mga daan, kaya nagkaroon po ng daan dito. So ganoon naman po lagi kahit sa ang part po ng ng lupa, or kahit sa Pangasinan or Nueva Ecija, na kahit sa Alcala o Tarlac, ganun po yung nakikita kong ginagawa ng mga farmers natin. Magbibigay sila ng right of way para makagawa ng daan para po din po sa kanila. Ayan, kung makikita nyo po, ayan po yung mga maliliit pa sa kabila. So nasa 100 din yan na puno, maigit. And ito sa kabila 100 puno hanggang dyan, kuya. Tapos yan na yung boundary, no? Ito yung boundary. Ito. So nasa 100 din pala siguro ang frontage nya. Sabihin na natin 100 meters more or less yung frontage. Ito yung boundary yan. May ginawa namang daan. Tapos dito hanggang doon sa pinanggalingan ko nasa 100 meters. Pero ito, lahat ng dito mangga sa kanya na, no? Lahat yan sa kanya na, yung manggahan na yan. So silipin ko nga lang para maipakita ko rin kung gaano pa kaliliit. Pero yan, inaanihan na yan mga yan, kuya. Naanihan na. Kahit maliliit pa, no? Ayan. Kahit ganito pa kaliliit, inaanihan na daw po ito. Ito'y. So magaganda ba? Yun lang talagang rice line yan, no, kuya? Ay, sa kanya rin yan yung rice line. Pero ibang title yan. Oh. Pero ito lang yung binibenta, no? Yung bukid sa baba. Basta itong binibenta, ito yung boundary niya yan. Pero yung mga mangga doon na maliliit, hindi nakasali. Ito lang, sa tas hanggang doon sa pinuntahan natin kanina. Nasa 200 plus na mango trees hanggang doon sa kabila, no? So malaking ano. So ang inani nung nakaraan magkano? 1M. 1M, tapos ang napupunta sa seller parang 100 to 200, no? 100 to 200. 300 pag 1M, 300 yung sa kanya kasi 70-30, no? 70-30 rin dito, kuya? Ay, 60-40 pala dito. So 60-40 pala ang kwan dito. Depende sa usapan. Ba't yung kalsada na yan, kuya? Okay, dinadaanan pag mag-harvest. May labasan din doon. May labasan din doon. Ginagawa, nakikidaan lang ito kasi hindi na barangay road to. Doon ang barangay road yun, nandun. Pero kasali sa title yan sigurado. So hanggang likod, marami po. Parang hindi lang 200, no? Baka nasa 250 pa nga eh. Yan natin mabilang. So ayun yung presyo. Ilalagay ko na lang dito sa mismong aking video dahil kakausapin ko pa po yung seller po natin. Ayan. So mamarkahan ko na lang po sa drone, sa aerial view, yung pinaka area po ng lote natin. At sa presyo po kakausapin ko kasi hindi pa po na masagot. Kung sagot po nila yung capital gain tax, kakausapin po natin ng personal para po malaman natin yung sagot po nila. So ayun, ito po ang yung lingkod, Agent Joel, at
Sa mga may gusto nito, tawagan nyo lang po ako or i-message nyo ako sa aking messenger. Muli maraming salamat. God bless you all.